Saan nagsimula ang hidwaan ng Israel at Palestine? Ako si Arnold at ako ang inyong voiceover muna ngayon para maunawaan natin ang ugat ng alitan ng Israel at Palestine ay kinakailangan muna nating balikan ang kasaysayan. Noong ika-17th century BC pagkatapos ng tawag ng Diyos, sa tatlong mga Hudyo na sina Abraham, Isaac at Jacob ay nanirahan sila sa Canaan. Nasa ngayon ay kasalukuyan ng Israel, West Bank at Gaza Strip, pati na rin ang mga bahagi ng Lebanon, Syria at Jordan. At ang rehiyon na ito ay may pangalang The Land of Israel, The Promised Land, The Palestine Region o The Holy Land. At noong 1000 BC, itinatag ni Haring Saul ang Israelite monarchy, kung saan pinamunuan naman ito ni Haring David at ginawa niyang kabisera noon ang Jerusalem. At si Haring Solomon naman na anak ni Haring David ay ang nagtayo ng unang templo sa Jerusalem. At pagkatapos ng kamatayan ni Haring Solomon, nahati ang United Monarchy sa Kingdom of Israel sa Hilaga kung saan Samaria ang kapital dito at Kingdom of Judah naman sa Timog kung saan ang Jerusalem naman ang kapital. Ang lupaing ito ay naging tahanan ng karamihan ng mga Hudyo. Ngunit ang lugar na din na ito ay naging dahilan ng mga agawan at sakupan ng mga teritoryo na pinangungunahan ng iba't ibang grupo at ito'y nagresulta sa malaking pagkaubos ng populasyon ng mga Hudyo sa lupaing ito. Ganun pa man, isa sa mga pagsakop ay isinagawa ng mga Roman Empire at sila ang nagbigay ng pangalang Palestine sa Juda at ginawa nila ito para putulin na ang koneksyon ng mga Hudyo sa Land of Israel. At sa panahong ito sa pagtatapos ng Roman Empire, ang Kristyanismo na nagsimula bilang isang sektang Hudyo ay unti-unti nang nangibabaw sa relihiyon. At noong ika-7th century, naganap ang Arab Conquest at dito nagsimulang kumalat ang Islam at itinayo ang Dome of the Rock sa Jerusalem at simula noon naging banal na lungsod na ito para sa tatlong relihiyon, ang Hudaismo, Kristiyanismo at Islam. At pagkatapos makadanas ng matinding persecution ang mga Kristiyano sa Jerusalem sa kamay ng mga Seljuk Turks, isang imperyong Central Asian na may ambisyong magpalawak ng teritoryo, ay siya namang agad na naglunsad ng mga crusades ang mga Kristiyano para ibalik ang banal na lungsod sa mga Kristiyano. At sa panahong ito, maraming Hudyo ang pinatay. At ang iba naman ay pumunta na lang sa iba't ibang panig ng mundo, pero ang karamihan sa kanila ay pumunta sa kanlurang Europa. At mula 16th century hanggang World War I, ang banal na lupa o Holy Land kasama na ang malaking bahagi ng gitnang silangan ay nasa ilalim ng kontrol ng Ottoman Empire, isa itong Islamic superpower. At imbes na Holy Land ay tinawag na nila itong Palestine. At noong mga panahong ito, mas maraming mga Hudyo sa Europa ang sumali sa kilosang tinatawag na Zionismo at ang layunin nito ay itatag ang isang Jewish national state sa kanilang tinuturing na sinaunang tahanan. Kaya naman noong unang dekada ng 20th century, libu-libong mga Hudyo ang lumipat mula sa Europa pabalik sa dati nilang tahanan. At ganun pa man, ang Israel at Palestine noon ay nasa sa ilalim ng pamamahala ng Britanya at nang sumiklab ang World War I ay dito na nagtapos o bumagsak ang Ottoman Empire. Kaya naman ang lupaing ito sa gitnang silangan ay hinati ng British at French empires. Binigyan ng mas malawak na kalayaan ng Britain ang Iraq at Jordan at ang natitirang rehiyon sa ilalim ng kontrol ng Britain ay tinawag nitong British Mandate for Palestine, kung saan ipinangako ng Britain na magtatag sila dito ng isang Jewish national homeland sa ilalim ng Balfour Declaration na ipinatupad noong 1923. Pero heto na ang nangyari. Umusbong ang tensyon sa pagitan ng mga Hudyo at mga Arabo dahil pareho nilang inaangkin ng lupaing ito, kaya't nagresulta ito sa mga karahasan noong dekada ng 1930 at mas lalo pang lumaki ang populasyon ng mga Hudyo sa Palestine. Pero bakit? Ito kasi ang year na pinagpapatay ni Hitler ang mga Hudyo. Kaya naman dahil sa takot at pang-aapi noon sa kanila ng mga Nazi ay sa Palestine sila nagsipunta para makahanap ng matitirahan. Kaya naman dahil dito nilimitahan na ng Britain ang mga Hudyo na makapasok sa rehiyon. At bilang ganti bumuo ng mga militante ang Hudyo para labanan ng mga Arabo pati na ang pamahalaang Britanya. At pagkatapos ng Holocaust sa Nazi Germany na kumitil ng halos 6 milyong buhay na Hudyo ay mas lalong dumami pa ang mga Hudyo na nagmula sa Europa na pumunta sa Palestine upang hanapin ang kanilang dating tahanan at dito na nagalit na ng husto ang mga Arabo. At dahil sa nabigla ang mga British ay nilisan na nila ang rehiyon,
At sinabi nila sa Israel na magiging isa na silang independent country. At sa kalaunan, pagkatapos ng World War II, sinabi ng UN na ang plano nila ay bigyan ng partition ng Palestine o gawin itong dalawang estado. Isang para sa mga Hudyo at isang para sa mga Arabo. Ang syudad na Jerusalem ay magiging international zone. Pero ganun pa man ang plano dapat ay ibabase sa populasyon. Halos 1/3 lang ang dami ng mga Hudyo. Pero mas binigyan sila ng mas marami at mas malaking teritoryo na umaabot na ng 56.5% ng buong lupain. At hindi ito sinangayunan ng mga Arabo. At dito na magpapatuloy ang isang bagong yugto ng mas mabangis na alitan sa pagitan ng mga Hudyo at mga Palestino. Naganap ang digmaang Arabo-Israeli noong 1948 matapos magdeklara ng Israel na sila'y isa ng independent country, sumiklab ang isang digmaan sa pagitan ng mga Arabo at mga Hudyo na kilala bilang digmaang Arabo-Israel. Kinasangkutan ito ng 5 independent nation, ang Ehipto, Jordan, Iraq, Syria at Lebanon, kasama pa ang mga miyembro ng Arab Leagues. Sabay-sabay nilang sinalakay ang rehiyon sa pagtatangkang magtatatag sila dito ng pinag-isang Arab-Palestine. At gayunpaman matapos ang isang taon, may naganap na tigil putukan dahil sa isang kasunduan. Sa kasunduan pinag-usapan na ang mahigit 2/3 ng Palestine, kasama na ang kanlurang Jerusalem ay mabibilang sa Israel, habang ang Jordan ay sasakupin naman niya ang silangang Jerusalem at ito'y kilala ngayon bilang West Bank. At ang Egypt naman ay napasakamay nila ang Gaza. At dahil dito mahigit 750,000 Palestinian ang pinaalis sa lupaing tinitirahan nila sa loob ng maraming siglo. At tinawag nila ang araw na ito na Al-Aqba o isang sakuna. At hindi pa dyan nagtapos dahil marami pang sumiklab na digmaan sa pagitan ng mga Arabo at mga Hudyo sa mga kasunod na dekada. At isa nga dito ang 6 na araw na digmaan. Noong 1967 nang sumiklab ang 6 na araw na digmaan pagkatapos ng pabagubagong panahon ng diplomatikong alitan at labanan sa pagitan ng Israel at ang mga karatig nitong Arab na estado, Jordan, Syria at Egypt. Ang maikling digmaang ito ay natapos at nagtagumpay ang Israel. At ang resulta na kontrol na Israel ang Golan Heights mula sa Syria, pati West Bank at East Jerusalem mula sa Jordan, at pati ang Gaza at ang Sinai Peninsula mula sa Egypt. Nakontrol lahat ito ng Israel. At kalaunan ay ibinalik ang Sinai sa Ehipto sa ilalim ng kasunduan sa kapayapaan ng Ehipto-Israel o Treaty. At heto na, nang tumataas na ang bilang ng mga Israeli na nakatira sa mga teritoryo ng Palestine sa West Bank at Gaza, ay ito'y nagbunga ng PLO, Palestine Liberation Organization, na unang itinatag sa Cairo, Egypt noong 1964 upang lumikha ng isang napalayang Palestine sa Israel. Ang PLO ay naglunsad ng mga pag-atake sa Israel mula sa base nito sa Jordan at pagkatapos tumungo na sila sa Lebanon. At dito na sila nagsimulang magsagawa ng mga pagkilos ng terorismo laban sa Israel. Nagpatuloy ang labanan sa loob ng maraming taon, kabilang ang pagsalakay ng Israel sa Lebanon para itulak ang PLO palabas ng Beirut. At sa kalaunan ay pumayag ang PLO na hatiin ang lupain sa pagitan ng Palestine at Israel. Ngunit mas maraming Jewish settlers ang patuloy na lumipat sa mga teritoryong Palestinian na sinakop ng Israel. Noong 1987, sa kabila nito, isang marahas na pag-aalsa ng Palestinian na kinilala bilang First Intifada ang umusbong. Nagsimula ito sa mga Jabalia Refugee Camp matapos bumangga ang isang truck ng Israeli Defense Forces sa 2 Palestine civilian van na ikinasawi ng 4 sa kanila. Ang salungatan na ito ay nagresulta sa daan-daang pagkamatay. Kaya naman, ang resulta, nagkaroon ng isang peace process na nilagdaan ng Oslo Accords ng Israel at ng PLO. Ang Oslo Accord kasama na ang Oslo I ay nilagdaan sa Washington, D.C. at ang Oslo II Accord naman sa Taba, Egypt. Ayon sa Oslo Accords, ang West Bank ay nahahati sa 3 lugar. Ang Area A ay eksklusibong kontrolado ng mga Palestinian. At ang Area B naman ay kontrolado ng parehong mga Palestinian at Israel. At ngayon kung akala mo na okay na ay nagkakamali ka. Dahil bagamat nagpatuloy ang karagdagang usapang pangkapayapaan noong 2000, ang mga Israeli at Palestinian ay hindi nakipagkasundo sa mga isyu tulad ng katayuan ng Jerusalem, mga karapatan ng mga refugee, at ang tumaas na pamayanan ng mga Hudyo sa mga lupain ng Palestinian. Ganun pa man, si Ariel Sharon, isang Jewish na Israeli na magiging punong ministro ng Israel, ay bumisita sa Temple Mount
tahanan ng Al-Aqsa Mosque sa Jerusalem, ang ginawa niya ay itinuring na nakakasakit sa maraming Palestinian. Kaya naman ang pangalawang intifada ay sumiklab at ang karahasan ay natapos lang sa pag-alis ng Israel sa Gaza, ngunit patuloy na nanirahan sa West Bank. Sa kabilang banda, bakit ba naggegera ngayon ang Israel at Hamas? Ang Hamas ay isang Sunni Islamist militant group na naglalayong sirain ang estado ng Israel at lumikha ng isang Islamic State matapos ang armadong labanan sa pagitan ng Hamas at Fatah na namamahala sa PLO. Humiwalay ang Hamas sa Palestinian Authority at nakakuha ng kapangyarihan sa Gaza. Inilagay ng Israel ang Gaza sa ilalim ng isang nakasusuklam na blockade na humantong sa ilang madugong digmaan sa pagitan ng dalawang grupo sa Gaza Strip, kabilang ang Operation Cast Lead, Operation Pillar of Defense, at Operation Protective Edge noong 2014. Nagkasundo ang Hamas at Fatah na bumuo ng pambansang pagkakaisang gobyerno noong 2018. Ang embahada ng US ay inilipat mula Tel Aviv patungong Jerusalem noong 2018 na itinuring ng mga Palestinian bilang hudyat ng suporta ng Amerika para sa Jerusalem. Noong 2021, ang salungatan sa pagitan ng Israel at Palestine ay nagpatuloy pa at naganap ito sa silangang Jerusalem na humantong sa ilang mga aksyon ng karahasan. Ganunpaman, isang kasunduan sa tigil putukan ang pinangunahan ng Egypt, Qatar at United Nations na sinakatuparan noong May 2021. At ilang taon lang ang lumipas, ito na naman sila. Muling naggegerahan para lamang makuha ang teritoryong pilit na pinag-aagawan.